Sandali ninyong isipin paano kung sasabihin ko sa inyo na ang mga baradong ugat at mahinang sirkulasyon ay hindi lamang simpleng resulta ng pagtanda. Bagkus ang mga ito ay mga babala, isang pakiusap mula sa inyong katawan na huwag ninyong balewalain. Sa Pilipinas, ang mga sakit sa puso ang nananatiling pangunahing sanhi ng pagkamatay ng ating mga kababayan. Sa kabila nito, mayroong 3 likas na sangkap na marahil ay tahimik na nakaupo lamang sa inyong kusina ngayon. Kapag pinagsama-sama sa tamang paraan, ang mga sustansyang ito ay may potensyal na magpaluwag ng mas magandang daloy ng dugo, linisin ang inyong mga ugat, arteries, at ibalik ang sigla na marahil ay ilang taon nyo nang naramdaman. Ako si Dr. Miguel Santos. Mahigit 30 taon na ng aking buhay ang inilaan ko sa pagtulong sa mga senior citizen na baligtarin ang mga panganib sa puso, pahusayin ang kanilang vitalidad at bawiin ang buhay na inakala nilang nawala na. At nais kong ipaalam sa inyo ngayon, ito ay hindi substitute medicine o alternatibong gamot na walang basehan. Ito ay agham na suportado ng mga pag-aaral at subok na ng panahon na marahil ay hindi lamang nabanggit sa inyo ng inyong doktor. Malamang ay nagamit na ninyo ang bawang luya at lemon noon, ngunit hindi sa paraang ito. Kapag ininom sa isang napaka-espesipikong paraan at inihanda ng tama, hindi lamang sila nakakatulong, kundi gumagana sila ng napakabilis. Ang karamihan sa mga tao ay hindi isinasaalang-alang ang tiyempo, ang paghahanda at ang tunay na kapangyarihan na nakatago sa loob ng mga sangkap na ito. Iyan ang puwang na nais kong punan. Sa loob lamang ng ilang sandali, matututunan ninyo kung paano lumikha ng isang makapangyarihang likas na timpla na epektibong naglilinis ng mga ugat, nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpapasigla sa inyong puso mula sa loob palabas. Samahan ninyo ako dahil ang mga susunod ninyong malalaman ay maaaring tuluyang magbago ng inyong buhay. 1. Bawang. Ang panlinis ng kalikasan sa mga ugat. Magsimula tayo sa unang sangkap, isang bagay na tinaguriang panlinis ng ugat ng kalikasan. Sa isang napakagandang dahilan, ito ay epektibo. Ito ay napatunayan na at malamang mayroon kayo nito sa inyong kusina ngayon din. Ito ay ang bawang. Hayaan ninyong ipakita ko kung bakit ang simpleng butil na ito ay maaaring maging pinakamakapangyarihang kakampi ng inyong puso. Hindi ko malilimutan ang isa sa aking mga pasyente, si Mang Lito, isang 18 taong gulang na retiradong bumbero. Lumapit siya sa akin, napagod, palaging nanlalamig ang mga kamay at kinakapos ng hininga matapos lamang ang ilang minutong paglalakad. Napag-alaman sa kanyang mga scan na mayroon siyang maagang pag-iipon ng plaque sa kanyang mga ugat at ang kanyang presyon ng dugo ay napakataas. Sa totoo lang, siya ay natatakot at hindi handang uminom ng mga deresetang gamot. Doon namin pinag-usapan ang bawang. Hindi ang suplemento o ang tableta, kundi ang tunay hilaw na bawang na ginamit sa tamang paraan. Itinuturing ng karamihan ang bawang bilang pampalasa lamang sa pagkain. Ngunit ang hindi nila alam ay naglalaman ang bawang ng alisin, isa sa mga pinakamabisang natural na kemikal na napag-aralan
para sa kalusugan ng puso. Upang maging aktibo ang sangkap na ito, ang bawang ay kailangang durugin muna at hayaang umupo ng humigit kumulang 7 minuto. Ang simpleng hakbang na ito ng pagdurog at paghihintay ay nagtitrigger ng isang chemical reaction na ginagawang isang natural na vasodilator ang bawang. Sa madaling salita, tinutulungan nitong buksan at paluwagin ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapababa ng bigat sa trabaho ng inyong puso at nagpapahintulot sa inyong dugo na dumaloy ng mas malaya. Sa mga klinikal na pag-aaral, ang regular na pagkonsumo ng bawang ay napatunayang makabuluhang nagpapababa ng parehong systolic at diastolic blood pressure. Higit pa rito, isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition noong 2016 ay nagpakita na ang aged garlic extract ay hindi lamang nagpabagal sa pag-iipon ng plaque sa mga ugat, kundi may potensyal din itong simulan ang proseso ng pagbaligtad nito. At ang mga pagbabago ay hindi lamang sa papel. Si Mang Lito, matapos simulan ang pagkain ng dinurog na bawang tuwing umaga nang walang laman ang tiyan, sa loob ng 3 linggo ay nakaranas ng kapansin-pansing pagbuti sa kanyang enerhiya. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Sa loob ng 2 buwan, bumaba ang kanyang mga reading sa kolesterol at hindi na siya kinakapos ng hininga sa paglalakad papunta sa kanyang mailbox. Tinanong pa siya ng isa sa kanyang mga doktor kung anong statin ang iniinom niya. Ngunit hindi ito gamot. Ito ay bawang lemon, luya at pagiging pare-pareho. Bukod dito, ang bawang ay may malakas na anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, hindi lang nito winalis ang mga namumuo na sa inyong mga ugat, binabawasan din nito ang patuloy na pamamaga na nagdudulot ng karagdagang pinsala. Huwag din nating kalimutan na mayroon itong mga katangiang antiviral at antibacterial. Pinapalakas nito ang immune system, pinoprotektahan tayo mula sa mga impeksyon at may positibong epekto pa sa utak sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress. Ayon sa ilang eksperto, maaaring makatulong ang bawang buo na bawasan ang panganib ng pagkakaroon ng Alzheimer's disease at dementia. Ngunit nais kong linawin, hilaw na bawang ang susi. Karamihan sa alisin ay nawawala kapag niluto ang bawang. Para sa pinakamahusay na mga benepisyo, durugin ang 2 hanggang 3 butil, hayaan itong umupo ng 10 minuto at pagkatapos ay inumin, kasama ng maligamgam na tubig habang walang laman ang tiyan. Ang lasa ay matapang, ngunit ang mga benepisyo ay mas matapang pa kaysa sa lasa nito. Kung ang bawang ang panlinis, ang susunod na sangkap naman ang siyang nagpapabilis ng takbo. Hindi lang nito pinapalakas ang daloy ng dugo, pinapataas din nito ang antas ng enerhiya, binabawasan ang pamamaga, at maaaring magpabuti ng linaw ng pag-iisip. Manatili kayo dahil ang ibabahagi ko sa inyo ay may potensyal na dalhin ang inyong sirkulasyon at enerhiya sa isang bagong antas. 2. Luya ang pampasigla ng sirkulasyon. Kung ang bawang ang panlinis na nag-aalis ng bara sa daanan, ang luya naman ang mitya na nagpapasiklab sa daloy ng inyong dugo. Hindi ko na mabilang ang mga pagkakataong naging matagumpay ito, hindi lamang sa mga klinikal na pag-aaral, kundi sa buhay ng mga totoong tao na pagod na sa pakiramdam na pagod. Naaalala ko si Aling Evelyn,
isang 72 taong gulang na retiradong guro. Lumapit siya sa akin matapos ang maraming taon ng panlalamig ng mga daliri pananakit ng mga kasukasuan at kawalan ng sigla. Bagamat ipinakita ng kanyang mga pagsusuri na mabagal ang kanyang sirkulasyon at mataas ang kanyang mga inflammation marker, ang talagang tumatak sa akin ay kung gaano siya kabigo sa pakiramdam. Dati naglalakad ako ng 5 kilometro araw-araw, sabi niya. Ngayon kinakapos na ako ng hininga pagtayo lang sa tabi ng mailbox dahil ayaw niya ng mga komplikadong regimen o isang aparador na puno ng gamot. Pinanatili namin itong simple. Nang sabihin kong luya ang tinutukoy ko ay sariwang luya na inihanda sa tamang paraan tuwing umaga. Ang luya ay higit pa sa pampalasa. Sa loob ng libu-libong taon, ang halamang ugat na ito ay ginamit upang painitin ang katawan, palabnawin ang dugo, at ibalik ang balanse mula sa loob. Ang mga aktibong sangkap nito, partikular ang gingerol at shogaol, ay gumagana ng malalim sa loob ng mga daluyan ng dugo upang bawasan ang pamamaga at mapabuti ang sirkulasyon. Ang mga sangkap na ito ay mga natural na vasodilator na nangangahulugang pinapaluwag at pinalalaki nila ang mga daluyan ng dugo sa inyong katawan. Ginagawa nitong mas madali para sa dugo na dumaloy, na naghahatid ng oxygen at sustansya sa lahat ng bahagi ng katawan, kabilang ang puso, utak, at maging sa mga lugar na nakakaapekto sa performance at intimacy. Isa sa mga bagay na hinahangaan ko sa luya ay ang bilis ng pagtugon ng katawan dito. Sinabi sa akin ni Aling Evelyn na sa loob ng 1 linggo, naging mas mainit na ang kanyang mga kamay. Sa 3 linggo, nabawasan ang sakit sa kanyang mga kasukasuan. Nagawa niyang umakyat ng hagdanan nang hindi hinihingal at bumalik ang kanyang enerhiya. Wala kaming ibang binago sa buhay niya. 1 pulgadang mga 23 sentimetro, sariwang luya lamang, hiniwa ng napakanipis, tinimpla sa mainit na tubig na parang tsaa at dahan-dahang ininom habang walang laman ang tiyan. Sa paglipas ng panahon, naging tahimik niyang ritual sa umaga at ganap nitong binago ang takbo ng kanyang mga araw. May matibay na agham na sumusuporta rito. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Cardiovascular Pharmacology noong 2019, napatunayang malaki ang naitutulong ng luya sa pagpapababa ng presyon ng dugo at pagpapabuti ng pagiging flexible ng mga ugat. Sa isa pang pag-aaral mula 2021, ipinakita na binabawasan nito ang pagbuo ng mga namumuong dugo clots na mahalaga sa pag-iwas sa atake sa puso at stroke. Hindi lamang para sa puso ang luya. Pinapabuti nito ang panunaw, sinusuportahan ang malusog na paggana ng atay, pinapahusay ang pag-iisip, at maaari pang makatulong sa paggaling ng mga kalamnan at pagduduwal. Isa ito sa mga pambihirang sangkap na tila nakabubuti sa halos lahat ng sistema ng katawan. Ngunit dito ngayon papasok ang mahika. Kapag ang luya ay isinama sa susunod na sangkap, ang mga epekto nito ay lalong lumalakas. Ang huling sangkap na ito ang siyang nagbubuklod sa lahat. Hindi lamang nito tinutulungan ang inyong katawan na masipsip ang mga sustansya ng mas epektibo,
kundi nililinis din nito ang daluyan ng dugo at pinapatibay ang mga pader ng mga ugat mismo. Kung ang bawang ang panlinis at ang luya ang pampabilis, maaaring magulat kayo na malaman na ang huling sangkap na ito ang siyang tagapagtanggol. 3. Lemon ang tagapagtanggol at detoxifier. Kapag binabanggit ko ang lemon sa aking mga pasyenteng senior, karamihan sa kanila ay ngumingiti at nagsasabing, ginagamit ko yan sa tsaa ko, o naglalagay ako ng isang hiwa sa tubig ko paminsan-minsan. Bagamat ito ay isang mahusay na simula, karaniwan silang nagugulat kapag nalaman nila kung gaano kalakas ang maliit na prutas na ito, lalo na para sa kalusugan ng puso at sirkulasyon. Mula nang magsimula ako sa mga natural na lunas, ang lemon ang naging tahimik na bayani. Hindi ito sumisigaw at hindi ito kumakagat tulad ng bawang o luya, ngunit gumagana ito ng tahimik, malalim at tuloy-tuloy. At kapag ginagamit araw-araw, maaari itong maging isa sa mga pinakamapagtanggol na kasangkapan sa inyong arsenal para sa inyong mga ugat. Naaalala ko si Mang Frank, isang 75 taong gulang na retiradong tsuper ng bus. Nang dumating siya, madalas siyang nakakaranas ng brain fog o pagiging malilimutin problema sa panunaw at presyon ng dugo na nasa bingit na ng pagiging mataas. Pakiramdam ko, nandito ako, pero hindi talaga ako nandito, sabi niya sa akin. Habang pinag-uusapan namin ang dieta, stress at mga gawain, dahan-dahan kong iminungkahi na isama niya ang lemon sa kanyang pang-araw-araw na gawain, hindi lamang para sa lasa nito, kundi bilang isang epektibong detoxifier. Ang lemon ay puno ng vitamin C at polyphenols, mga natural na sangkap na nagpoprotekta sa inyong mga daluyan ng dugo mula sa oxidative stress. Ito ang uri ng pinsala sa sel na dahan-dahang naiipon sa paglipas ng panahon na nagiging sanhi ng pagkapal ng mga pader ng ugat, pagkawala ng kanilang pagkaelastiko, at sa huli ay nagre-resulta sa mga pagbabara. Ang mga antioxidant sa lemon ay tumutulong na pigilan ang prosesong iyon. Gumagana sila upang mapanatiling makinis at flexible ang mga pader ng mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa inyong dugo na dumaloy ng madali at sa inyong puso na mag-pump ng may kaunting pagsisikap. Matapos simulang magdagdag ni Mang Frank ng sariwang katas ng lemon sa maligamgam na tubig tuwing umaga, isang bagay ang nagbago sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang mga salita, hindi na ako gaanong mabigat sa pakiramdam. Parang mas madaling huminga ang katawan ko. At tama siya. Bumuti ang kanyang panunaw, bumaba ang kanyang presyon ng dugo, at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niyang bumalik ang kanyang buong kapasidad sa pag-iisip. Higit pa rito, ayon sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2022 at inilathala sa International Journal of Molecular Sciences, ang regular na pag-inom ng lemon ay hindi lamang nagpababa ng pamamaga, kundi aktibong tumulong din sa pagtunaw ng mga deposito ng kolesterol sa mga ugat. Isipin ninyo iyon. Ang simpleng pag-inom ng sariwang katas ng lemon araw-araw ay maaaring makatulong na tunawin ang namumuong sanhi ng mga sakit sa puso tulad ng atake sa puso at stroke. Bukod pa rito, tinutulungan ng lemon na palakasin ang connective tissue, protektahan ang inyong mga bato
kidneys, pabutihin ang kutis ng inyong balat, at suportahan ang inyong immune system. Ang paghahanda nito ay napakadali. Sa umaga, pigain lamang ang katas ng isang sariwang lemon sa isang baso ng maligamgam na tubig. Iyon lang, walang pulbos, walang tableta. Purong nutrisyon para sa totoong buhay. Ang kombinasyon ng bawang na naglilinis, luya na nagpapakilos, at lemon na nagpoprotekta at nagde-detoxify ay lumilikha ng isang bagay na higit pa sa kabuuan ng mga bahagi nito. Mayroong isang synergy na nararamdaman at nauunawaan kaagad ng inyong katawan. Ngunit mayroon pang isang huling hakbang. Paano kung sasabihin ko sa inyo na ang paraan ng pagsasama-sama ninyo ng mga sangkap na ito at ang tiyempo ng pag-inom nito ang siyang magtatakda ng pagiging epektibo nito? Ituturo ko sa inyo hakbang-hakbang kung paano ihanda ang timplang ito sa tamang paraan. 4. Ang Recipe Morning Tonic para sa daloy ng dugo. Matapos masaksihan ang napakaraming pasyente ko na nakamit ang mga totoong resulta mula sa paggamit ng mga sangkap na ito, ang kasunod na tanong ay palaging pareho, "Dok, paano ko po ba ito eksaktong iinumin?" At ito ay isang napakagandang tanong dahil ang paraan ng pagsasama-sama ng bawang, luya at lemon ay hindi basta-basta paghahalo. Ito ay may ritmo. Ito ay isang proseso. Kapag ginawa ng tama, ito ay higit pa sa isang inumin. Ito ay nagiging isang ritual sa umaga na nagpapadala ng mensahe sa inyong katawan na oras na para maghilom. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa isang pag-uusap ko kay Aling Carol Sash. Taong gulang na sinubukan na ang lahat. Mga tableta, pulbos, komplikadong suplemento, walang tila tumatalab. Siya ay pagod bigo at sa totoo lang, nawawalan na ng pag-asa. Ginabayan ko siya sa proseso ng paggamit ng tonic na ito, hindi bilang isang panibagong gamot, kundi bilang isang regalo na maibibigay niya sa kanyang katawan tuwing umaga. "Sigurado ka, Dok?" tanong niya. "Ito lang ba?" Nang tumango ako, sinabi niya ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. "Parang napakadali para gumana, pero dahil tiwala ako sa iyo, susubukan ko." At ginawa nga niya. Araw-araw parang orasan. Sa loob ng ilang araw, bumuti ang kanyang panunaw. Pagkatapos ng 2 linggo, mas masigla na raw siya. Sa pagtatapos ng buwan, bumaba ang kanyang presyon ng dugo, bumuti ang kanyang mga bilang sa kolesterol, at sinabi niyang pakiramdam niya ay mas naging alerto ang kanyang utak. Narito ang simpleng recipe. Durugin ang 2 hanggang 3 sariwang butil ng bawang at itabi. Huwag laktawan ang hakbang na ito. Ang pagdurog ang nag-a-activate sa alisin, ang sangkap na responsable sa lahat ng mga benepisyong nagpoprotekta sa puso. Hayaang nakatiwangwang ang dinurog na bawang sa loob ng mga 10 minuto. Habang naghihintay ka, kumuha ng sariwang luya at gadgarin o hiwain ng manipis ang katumbas ng halos 1 pulgada o 2-3 sentimetro. Pagkatapos, pigain ang katas ng isang sariwang lemon. Pagsamahin ang lahat ng 3 sangkap sa halos kalahating tasa ng maligamgam na tubig, hindi kumukulong tubig. Maaari mo itong i-blend o basta haluin at inumin ng dahan-dahan habang walang laman ang tiyan. Maaari mo rin itong salain
kung gusto mo ng mas makinis na consistency. Ang init ng tubig ay tumutulong sa proseso ng absorption. Ang walang laman na tiyan ay nagbibigay sa iyong katawan ng malinaw na daanan upang direktang maihatid ang mga sustansya sa mga lugar na pinakakailangan nito ang iyong puso, mga daluyan ng dugo at mga ugat. Gawin ito tuwing umaga. Kung payag ang inyong doktor, isaalang-alang din ang pangalawang baso sa gabi kung nakikipaglaban ka sa malubhang isyu sa sirkulasyon o mataas na presyon ng dugo. Ang gusto ko sa gawaing ito ay ang pagiging simple nito. Walang komplikadong mga tagubilin. Walang paghahanap ng mga mahiwagang lunas. 3 tunay na pagkain lamang na kinikilala ng inyong katawan sa isang anyo na magagamit nito. Hindi ito magastos at hindi ito tumatagal ng higit sa ilang minuto. Ngunit ang epekto nito, lalo na sa paglipas ng panahon, ay maaaring maging napakalaki. 5. Ano ang asahan? Ang pagtugon ng iyong katawan sa paglipas ng panahon. Isa sa mga pinakamadalas na tanong na natatanggap ko mula sa mga pasyente ay, gaano kabilis ko mararamdaman ang epekto? Ito ay isang makatwirang tanong, lalo na sa isang mundo kung saan nasanay tayo sa pag-inom ng tableta at pag-asa ng agarang resulta. Ngunit ang tonic na ito ay hindi isang mabilisang lunas. Ang mga pagbabago sa simula ay banayad, ngunit maaaring lumago at maging isang bagay na napakalakas. Ito ay isang unti-unti at natural na pagbabalik sa balanse. Isaalang-alang natin ang aking pasyenteng si Mang Harold. Nang lumapit siya sa akin, sa edad na 71, siya ay may pag-aalinlangan ngunit mausisa. Siya ay may mga maagang palatandaan ng atherosclerosis, mababang enerhiya, at mataas na presyon ng dugo. Matapos magpasya na hindi pa siya handa para sa matapang na gamot, tinanong niya kung mayroong anumang natural na maaari niyang subukan muna. Pinag-usapan namin ang tonic at pumayag siyang subukan ito sa loob ng 1 buwan. Unang linggo. Ang mga unang araw ay tahimik, ngunit sa pagtatapos ng unang linggo, may nagbago. Hindi na gaanong nanlalamig ang mga kamay at paa ko, obserbasyon niya. Hindi na siya umidlip sa tanghali tulad ng dati. Nagsimula niyang makita ang unti-unting paglilinaw ng fog o ulap sa kanyang isipan. Pangalawang linggo, gumagaan ang pakiramdam ko sa paggising. Sabi niya, naging madali para sa kanya ang paglalakad. Napansin din niya ang mas mahusay na sirkulasyon sa mga lugar na hindi namin pinag-usapan noong una, isang bagay na napakahalaga sa kanyang kumpiyansa bilang isang lalaki. 3 at 4 na linggo ang mga numero ng kanyang presyon ng dugo ay bumaba ng sapat upang mapansin ng kanyang regular na doktor. Ang kanyang cholesterol profile ay mukhang mas maganda na rin. Hindi lang ako mas maganda ang pakiramdam, sabi niya sa akin. Pakiramdam ko ako na ulit ang sarili ko. Ito mismo ang uri ng pagbabago na nakita ko ng paulit-ulit. Simula sa unang linggo, maaari kang makaranas ng mas mataas na enerhiya, mas kaunting pagkapagod, at mas maiinit na mga kamay at paa. Sa 2 o 3 linggo, maraming tao ang naguulat ng mas malalim na tulog, mas mahusay na panunaw, at mas matalas na pag-iisip. Simula sa 4 na linggo at higit pa, ang mga panloob na benepisyo ay nagsisimulang tumugma
sa kung ano ang iyong nararamdaman sa labas, pagbaba ng kolesterol, pagbuti ng presyon ng dugo at isang panibagong sigla. Sa sitwasyong ito, ang pagiging tuloy-tuloy ang pinakamahalagang salik. Ang paghilom ay nangangailangan ng oras. Ang proseso ng pagpapanumbalik ng sirkulasyon, pag-alis ng plaque at pagbabawas ng pamamaga ay hindi nangyayari sa isang gabi, ngunit ito ay nangyayari. At hindi lamang ito tungkol sa mga numero sa isang laboratory report. Ito ay tungkol sa pakiramdam na may kakayahan ka kapag gumising ka sa umaga na harapin ang iyong araw ng may kalinawan, lakas at kumpiyansa sa sarili. Isang mahalagang aral mula kay Dr. Santos. Ito ay hindi lamang isang inumin. Ito ay isang deklarasyon. Isang simple ngunit makapangyarihang pang-araw-araw na pagpili na nagsasabi sa iyong katawan, "Hindi ako sumusuko sa iyo." At ang katotohanan ay hindi rin sumusuko ang iyong katawan sa iyo. Kaya nais kong malaman ninyo ito. Nasaan ka man sa sandaling ito, kahit na pakiramdam mo ay natigil ka, natatakot, o pagod na sa hindi pakiramdam na ikaw ang iyong sarili, mayroong isang paraan pasulong. Hindi ito komplikado. Hindi ito magastos. Nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng mga sangkap na nasa iyong kusina ngayon. Huwag ninyong isipin na tapos na ang lahat. Simulan ninyo bukas. Maging pare-pareho sa paggawa at bigyan ang inyong katawan ng pagkakataong ipakita kung ano pa ang kaya nitong gawin para sa inyo. Ang tunay na kalusugan ay hindi laging matatagpuan sa bote ng gamot, kundi sa mga simple at makapangyarihang regalo ng kalikasan at sa mga desisyong ginagawa natin araw-araw. Kung nahanap ninyong makabuluhan ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod nating health tips na batay sa agham at idinisenyo para sa inyo. At higit sa lahat, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Ang simpleng pagbabahagi ay maaaring maging simula ng pagbabago sa buhay ng isang taong mahalaga sa inyo.